Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Posibilidad na nabaril ng mga pulis ang ilang napatay na hostage. Hindi sinasa-isang tabi matapos mapagalamang mas maraming bala mula sa labas ang tumama sa hinostage na bus. Ang gulong kasabwat ng hostage taker ang driver ng bus. Isa rin sa mga titignan. Pangulong Aquino sumalang sa pagtatanong ng ilang taga-media kaugnay sa itinuturing na unang dagok sa kanyang administrasyon. Ano ho yung major na problema na kinahantungan ng hostage crisis na ito sa inyo bilang Pangulo? Inassume ko po na ang Commander-in-Chief pag nag-utos, tinutupad ang kanyang utos at Mga paraan ng pagresponde sa hostage taking sa bus ipinakita ng Special Action Force sa harap ni Pangulong Aquino. Pulis, aksidenteng nasugatan. GMA News and Public Affairs naglabas ng revised guidelines para sa coverage ng hostage incidents. Mga flight attendant ng Philippine Airlines naghain na ng notice of strike. PAL, tiniyak na hindi nito maaapektuhan ang kanilang mga biyahe. Exclusively, mga nang hold up sa isang bus sa EDSA, pinaputukan ng pasaherong pulis. 2 suspect, arestado. Dagdag pasahe sa MRT at LRT, hindi lalagpas sa 30 pesos ayon sa DOTC. Ilang gamit ni Congressman Manny Pacquiao sa boxing, ipinasubasta para sa pagpapatayo ng isang ospital sa Sarangani. At pinusra, mainit na sinalubong sa kanyang pagbabalik sa Bicol. Ano kayang reaksyon sa pahayag ni Miss Australia na isa raw si Venus sa mga posibleng nanabutahe sa kanya sa Miss Universe? Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Hindi raw isinasantabi ng investigating panel ang posibilidad ng friendly fire o bala ng mga pulis ang nakatama sa ilan sa mga biktima sa August 23 hostage tragedy. Nabuo po ang posibilidad na yan matapos mapagalaman ng mga nag-iimbestiga na sa mga bala na tumama sa hinostage na bus, mas marami ang galing sa labas. Nakatutok si Teresa Andrada. Ayon sa chairperson ng review committee, hindi tugma sa forensic findings ng NBI at PNP SOCO ang pahayag ng bus driver na si Alberto Lubang na binaril ng malapitan ang mga hostage. We should not miss that. If that is the case, we should never miss that. Otherwise, our report would be less than thorough. There is always a possibility, given this discrepancies now. Magugunit ang base sa ulat kahapon ng NBI sa IIRC na pabulaanan ng ilang ulit na giit noon ng PNP na tanging mga sniper lamang ang nagpaputok ng baril mula sa hanay ng mga pulis. Lumalabas kasi na sa higit kumulang 41 bullet hole sa kaha, bintana at mga salamin ng bus, 30 raw ang nanggaling sa labas ng bus, habang 11 ang nagmula sa loob ng bus. Sa Lunes, magsasagawa ng internal session ng IIRC sa NBI at PNP para talakayin ang resulta ng ballistics exam. Bukas inaasahang darating na ang team ng DOJ at NBI mula sa Hong Kong, bit-bit ang salaysay ng mga survivors ng hostage crisis. Ayon kay Dilima, ang testimonya ng mga survivor ay isasama nila sa diskusyon sa Lunes. Hihingin daw nila ang tulong ng mga pribadong forensic expert para tulungan silang alamin ang distansya ng mga baril. Hihingin din ng komite ang forensic report ng Hong Kong para sa bullet examination para mas mapabilis ang paglabas ng findings nito. Ayon kay Dilima, dahil di tugma ang salaysay ni Lubang sa forensic findings, isa sa alang-alang raw nila ang mental state nito sa pagpalangkas ng report. Sinabi rin kasi ni Lubang ang M16 automatic rifle lang ang ginamit ni Mendoza, pero lumabas sa findings na pinaputok rin ng hostage taker ang bitbit niyang 45 caliber pistol. Posible raw na apektuhan na si Lubang dahil sa trauma. Sinabi kasi ni Lubang na di niya nadinig na umiiyak ang mga hostage habang binabaril. Pero sa audio recording ng RMN, dinig na dinig ang pag-iyak nila. Baka naka-apekto yung ordeal na yon
ilang hours siya. Sa una pa lang, pinusasan na siya. Baka in a state of shock na siya the whole time. Hindi rin daw inaalis ng panel ang anggulo na posibleng magkakunsyaba sina Lubang at Mendoza. Siyempre, pag prover ka rin, kailangan imaginative ka, malikot, madumi ang isip mo. Yun. Tinapos ng review committee ang clarificatory questioning sa mga personalidad kahapon. Kanina nagpulong na sila para umpisahan ang pagbabalangkas sa report. Sabi ni De Lima, nais nilang matapos ang report sa Miyerkules o kaya Biyernes sa susunod na linggo. Isusumite ito sa Pangulo. Bahala na raw ang Pangulo na magdesisyon kung isa sa publiko ito. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. May iba naman po tayo ng balita pang samantala. Tuloy na raw po sa susunod na buwan ng Oktubre ang pagtataas ng pamasahe sa MRT at LRT. Pero may hiling po ang grupong National Council for Commuter Protection. Dapat muna raw idetalya ng gobyerno ang basehan nila ng pagtataas sa singil sa pasahe. At ito ay dapat sa isang tinatawag na public consultation. Nakatutok si Steve Dailisa. Inaasang mahigit 50 hanggang 100% ang dagdag pasahe sa MRT at LRT. Ibig sabihin, posible maging 20 hanggang 30 pesos ang singil sa pinakamalayang destinasyon mula sa kasalukuyang 15 pesos hanggang 20 pesos. We are trying to benchmark it on the fare that is being charged by an air-conditioned bus. Kasi right now, it's lower. Masakit daw sa pandinig, lalo na sa bulsa. Pero ayon sa DOTC, kapalit naman ito ang mas maraming tren, malinis na terminal at maigsing pila, di gaya ng sitwasyon ngayon. Kung mababawasan ang kasalukuyang 40 hanggang 45 pesos na subsidiya ng gobyerno, maraming sektor pa raw ang makikinabang. For as long as we are subsidizing a big amount, that is an amount being taken away from other social services that are needed especially by the poor people. Wala naman daw masama kung bahagyang dadagdagan ng pasahe sa MRT at LRT ayon sa National Council for Commuter Protection. Basta't huwag lang yung tipong bubutasin ng gusto ang bulsa ng mga commuter. Pero bago pag-usapan kung magkano, dapat daw munang ipresenta ng pamunuan ng MRT at ng LRT kung magkano kinikita nila sa mga advertisements at sa upa ng mga establishmento sa bawat terminal. Hihilingin daw ng NCCP na ilatag ng DOTC ang datos sa isang public consultation. 350 pesos tatanggalan ng tax, tatanggalan ng SSS at saka PhilHealth, pagkain ng tao at pagkatapos transportasyon. Ano pang matitira? Kung hindi na raw mapigil ang pagtataas, pakiusap ng mga suki ng MRT at LRT. Bigla naman, dapat unti-unti lang para hindi gaanong mabigat. Hindi na makakope. Paano kung 5 silang sumasakay, di ba? O paano yung magkano magkakasya ba sa kanila yung pera? Pero okay lang magtaas, wag lang sobra. Pero mas dapat sigurong habaan pa ng publiko ang PC ngayon. Kahit may nakaambang fare hike sa MRT at LRT, determinado pa rin ang MMDA na ipatupad ang number coding sa mga bus. Pag-aaralan daw muna kung sasabay ang pagpatupad nito sa nakaambang taas pasahe sa tren. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Iba't ibang paraan na ang sinusulong ng mga lokal na pamahalaan para sugpuin ang dengue. Patuloy pa rin kasi ang pagkalat ng nakamamatay na sakit. Nakatutok si Micaela Papa. Isang Mandaluyong sa mga lugar sa Metro Manila na mataas ang bilang ng kaso ng dengue. Kaya kanina, nag-inspeksyon si Health Secretary Enrique Ona sa mga pasilidad kontra dengue ng isang health center dito. Mula Enero hanggang Setyembre, 251 na ang naitalang kaso ng dengue sa Mandaluyong. Halos kasing dami na ng naitalang kaso noong buong 2009. All outward UPA. Inilunsad din kanina ang Iwas Dengue, Iwas Sakit campaign. Kasama sa kampanyang ito ang paglalagay ng mga OV trap sa iba't ibang lugar sa syudad na kadalasang pinamumugaran ng dengue mosquito. Ang OV trap ay isang itim na latang may lamang tubig. Inaasahang dito na lang mangingitlog ang mga lamok. Matapos ng 5 araw, papatayin ang mga kitikiti. Ang maganda rito, hindi mo lang pinapatay yung nanay na lamok, pinapatay mo yung buong henerasyon na lamok. Sa Alabel, Sarangani, 106 na ang hinihinalang may dengue mula June hanggang August. Ilan sa mga pasyente, dinadala na sa ospital sa General Santos City. Ma-declare ng state of calamity ang Alabel.
Prioridad daw ngayon ni Sarangani Representative Manny Pacquiao ang pagdadagdag ng ospital sa probinsya. Ayon sa DOH, pinakamainam na pagtuunan ng pansin ang research upang makahanap ng iba pang lunas sa dengue. Micaela Papa, Nakatutok, 24 Oras. Tinapyasan ng halos 2 bilyong piso ang budget ng Department of Foreign Affairs para sa susunod na taon. Kaya naman nangangamba ang DFA. Baka makaapekto raw ito sa pagtulong sa mga OFW. Nakatutok si Ivan Mayrina. Lumapit sa GMA News ang isang pamilya mula sa Santa Rosa, Nueva Ecija para iparating ang isang panawagan sa Department of Foreign Affairs. Ang kanilang inaraw, kabilang sa mga nahatulang mabitay sa China dahil sa kasong may kinalaman sa droga. Hindi namin sila ipapakita o papangalanan alinsunod sa kondisyon ng Department of Foreign Affairs dahil kasalukuyang inaapela raw ang kasong ito sa China at maaring makaapekto sa diplomatic efforts ng gobyerno. Sana po magawa ng paraan ng gobyerno po na mapauwi po siya rito. Napag-usapan ang kasong ito sa budget hearing ng Department of Foreign Affairs sa House Appropriations Committee. Based on Chinese law, based on the decisions coming from the People's Supreme Court, I'm confident, Your Honor, that China will once again take a positive view on our approach for humanitarian grounds. Tiniyak ng DFA na inaapela na raw ito ng gobyerno at ginagamit ang parehong diplomatic at legal channels para maisalbang 5 Pinoy drug mules. Pero ang takot nila, dahil sa pagtapyas ang budget nila para sa susunod na taon, baka maapektuhan ang pagtulong sa mga OFW. 1.7 billion pesos daw ang tinapyas sa kanilang budget para sa 2011. Mula sa 12.6 billion ngayong taon, bababa ang budget ng kagawaran sa 10.9 billion. We will try to work it out within the organization so that one department can help the other department and so forth and so on. So we will try our best that the services do not suffer. Pero kahit anong pagsiguro na babahalang militanteng grupong migrante sa magiging epekto ng budget cut sa kakayahan ng DFA na protektahan ng mahigit 8 milyong Pinoy na nakakalat sa iba't ibang panig ng mundo. Maapektuhan yung assistance to the national funds sa legal assistance funds. Ito ang pinaka-importanting serbisyo na pagkukuhanan ng ating mamayan kapag nasa labas ng bansa. Kapag tinanggal mo ito, parang hinugutan mo na rin ng oxygen ang isang mamayan naghihingalo. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang pampaserong bus na hinold up ng 4 na lalaki sa EDSA Ortigas. Agad namang naaresto ang 2 sa mga sospek matapos makipagputukan sa kanilang isang pasahero na pulis pala. Si Oscar Oida, Naka-Alerto 24 Exclusivo. Kapansin-pansin umaaliwangaw pa ang mga putok ng baril nang makuna ng GMA News ang pag-arestong ito ng mga pulis sa Manoy Holdapper sa may northbound lane ng EDSA, bandang Ortigas. Noong mga panahon yun kasi, patuloy rin ang pagdugis sa iba pang mga kasamahan nito. Ilang sandali pa, inabutan rin ang isa pa sa mga suspect na kinailangan pa umunong patamaan ng bala sa may hita para mapigil ang pagtakbo. Hating gabi, nang hold upin ng mga suspect ang isang pampaserong bus sa lugar. Ang mga pasero ng sabing bus halatang nangangatog pa ng abutan namin. Sa kabila nito, pilit na ikwento ng isa sa mga biktima ang pangyayari. Pinatatayo ko nung mama dito, sabi ko ayoko eh. Tapos nung apat sila, alam ko 4 yung umakyat dito eh. Tapos sabi niya sa akin, tayo ka, sabi ko, ginagaling yung pantalon ko. Pala ba't ginaganyan mo? Nakatayo na ako, buwang ka pala eh. Pagkatapos yung pagkatayo ko niya, dahil nakaganyan na ako dito sa may driver, kinuha niya yung cellphone ko. Malas lang ng mga hold-upper, isa pala sa mga pasahero noon ay ang off-duty police na si PO1 Edward Pagbao. Kaya patakas na lang sila, dala-dala ang mga nakulimbat nila. Nung nagbabaan na nakita ko nagbabaan yung 3, tsaka nagpakilalang pulis, sinabol ko na, pinutukan ko na. Sakto namang may nagpapatrolya ring mobil ng pulis sa lugar nung mapanahon yun na nakatulong naman sa pagkakaaresto ng isa pa sa mga hold-upper. Nabawi rin ang mga natangay na gamit ng mga pasahero. Yun nga lang, 2 pang ibang suspect ang nakatakas. Oscar Oida, Naka-Alerto, 24.